Pero yung ganyang pagiging inhumane, hindi lang natin na nakita yan. Nakita na rin natin yan nung panahon ng Tokhang eh. Ito Yeah. rin yung Exactly. mga taong ito na gano'n yung sinasabi dun sa mga libo-libo mga kababayan nating pinatay nung panahon ng Tokhang. So talagang grabe talaga yung pagiging inhumane ng Oo. ilan nating Naalala mo, mga kababayan. ang naalala ko dito, di ba meron yung hinuli na parang buntis siya, tapos na-lose niya yung baby habang siya ay nakakulong. Tapos parang, ano ba, yung mga reaksyon, parang ano pa eh, hindi simpatya, hindi awa, para pa talagang ano eh, yung kasalanan mo yan, buti nga sa'yo. Ako, hindi ko talaga maintindihan yun. Yung, bakit natin kailangang maging ganong klaseng mga tao? Di ba? Dahil lang hindi tayo nag-agree dito sa mga ito. Di ba? Yun ang hindi ko maintindihan. Kasi baka ganong klaseng tao yung mga idol nila. Remember yung idol nila, sinabi natin, barilin sa vagina. Yung mga kalaban na yan, na sinasabi nila. So ganong klase talaga yung kahit yung mga nilook up to nila. And parang signal siya kung paano at gaano yung naging amount ng deterioration ng lipunan natin, ano? Dahil dyan sa leadership ng mga Duterte. At nagpapatuloy yan. Tapos biglang sumisigaw ngayon ng martial law at human rights violation daw sa pagpapakulong kay Jay Sonsa. At kumaka-invoke ng rule of law at due process, di ba? Nakakaloka. Diba? Hindi ko talaga kasi maintindihan yung logic eh, kung saan humuhugot, diba? Ayun nga eh, di ba? Parang ang lumalabas, ang due process, rule of law, human rights, para lang doon sa mga taong agree ako. Pero kung hindi ko agree yan, eh walang karapatan yan, di ba? Walang dinideserve yan na kahit anong maski simpatya, di ba? Ako, yun yung tingin ko dapat, yun yung dapat magbago eh, di ba? Yung ganung perspective. And tingin ko, to a large extent, ang kailangan mong i-address dyan talaga yung level of polarization. Diba? Akala ko yung level ng stunting, but sige. Well, iba pa yun, di ba? Pero, di ba, halos nandun na kasi tayo sa punto, na pag hindi kita kasundo sa politika, hindi tayo pareho ng pananaw sa bagay-bagay, eh dapat mamatay ka na. Parang ganun eh. Nawala na yung parang basic na respeto eh. Di ba? Yun eh. Tsaka basic understanding ko ano ba ang human rights, 'di ba? Yung universality nun. Mother, go ahead. Isa pa nakaka-alarm itong normalization talaga ng violence at violent acts, no? Parang dahil dito sa polarization, dahil doon sa klase ng politics na pinapaniwalaan nila, parang normal lang maging marahas sa kapwa. At yun yung kinakailangan talaga nating balikan at baligtarin. Kasi hindi po pwedeng mapatuloy yung lipunan ng ganito yung attitude ng mga Pilipino pagdating sa karahasan. Kasi ngayon nangyayari yan online, nangyayari na rin sa aktual na buhay ng mga Pilipino. Kaya kung halimbawa, wag naman sana makabalik sa posisyon yung mga Duterte and they launch another Tokhang-like operation, nakakatakot yung magiging impact kasi permanent na magiging bahagi ng psyche ng mga Pilipino ito. At napakabigat, no? Kasi parang, pero alam mo, minsan iniisip ko, karamihan sa mga gumagawa ng ganyang naratibo, eh, talagang hired trolls eh. Kasi, sinasadya nila na durugin at pagwatak-watakin ang mga Pilipino. Ang malungkot nga lang, maraming vulnerable Filipinos na nagdidikit dito sa mga hired trolls na to, diba? Malaki talaga yung kasalanan ng mga trolls kasi alam naman natin that the easiest button to push online is the anger button. Pinakamadaling manggalit, mang-agitate ng mga tao. At ito yung pinaka-irrational among the emotions. Pag galit ka, hindi mo na talaga nakikita masyado yung tama-mali eh. Parang you just feel strongly about it. Tapos mababa na talaga yung level ng discernment. So kinakailangan din talaga na yung online conversation, baka kinakailangan kung ano man yung gagawin, mas pakalmahin at huwag tayo masyadong pumatol dito sa level of anger na meron sila. Kasi pa nagtapat yung galit, sa dulo walang magiging resolution. But how do you reverse that, How do you respond to that strategy ng mga trolls? No? At kasi nagiging entertaining siya for them. And because it's entertaining, it's faster to spread than yung mga diskusyong ganito. Boring. Public education, diba?
Kaya nga kinakailangan ng humor and popular culture, di ba? Kasi mahalaga ang humor at popular culture para maitawid sa consciousness ng mga tao yung mahalagang mensahe na otherwise would be boring, no? Kaya hindi ko rin maintindihan bakit ayaw nila ng popular culture talaga. Ang natuwa ako doon sa naging insidente ngayon, Kong Percy, kung sino pa si Brian po pa talaga yung nag-object to popular culture references. Parang may certain irony doon. Kasi ako pa naman naniniwala ako kapag puno na ang salop, kailangan nang i-impeach. Exactly, di ba?